Nawala ang kanyang memorya, ngunit naging isang Diyos siya na may mga demon cards. Si Kurabo ay isang lalaking, kasuklam-suklam, kalunos-lunos na talunan na nagising sa isang kakaibang lugar na tinatawag na Kyoto. Isang kakaibang robot ang sumalubong sa kanya, binanggit ang kanyang hiling na natupad dahil natalo na niya ang hari, at ngayon ay bumalik na siya sa totoong mundo. Si Kurabo ay nalilito, iniisip na nasa isang higanteng isla siya na tila panaginip. Naaalala niya na gumugol siya ng huling 2 taon sa pakikipaglaban araw-araw, laban sa mga kalaban sa isang laro ng barahan na pinangalan ng Rebuild, at ngayon ay nakausap na ni Kurabo ang boss, si Himo, na isang robot na may digital na utak lang. Sinabi ni Himo na nawala ang kanyang katawan ilang taon na ang nakakalipas, at matagal nang pinapanood si Kurabo. Gayunpaman, nais ni Himo na kunin ang utak ni Kurabo at ilagay ang kanyang sariling isip doon. Nataranta si Kurabo at sinubukang tumakas, ngunit sinimulan siyang habulin ng robot. Pagkaraan ng ilang sandali, tumakas si Kurabo mula sa isang robot ngunit napunta sa isang lugar na tinatawag na Neo Kyoto kung saan nakilala niya ang isa pang robot. Sinabi ng robot kay Kurabo na ang silid na ito ay parang utak ng Neo Kyoto, isang virtual reality na lungsod na ginawa ng isang malaking kumpanya. Ang isipan ng mga tao ay konektado sa lungsod na ito, kapag natutulog sila sa pamamagitan ng mga espesyal na kapsule tulad ng Matrix. Nalaman ni Kurabo na dati siyang bahagi ng sistemang ito, at ang paggising ay nangangahulugang malaya na siya rito. Nagagalit siya dahil napagtanto niya na ang kanyang buong buhay ay isang kasinungalingan, at ang hari na kanyang natalo ay talagang ang pangunahing utak ng lungsod. Dinala ng makina si Kurabo sa Central Control Unit kung saan nakita niya si Kika, ang kanyang nakababatang kapatid na babae. Ipinaliwanag ng makina na kailangan ng Neo Kyoto ang malalakas na manlalaro na konektado sa utak para patuloy na tumakbo, at ang mga laban ang magpapasya kung sino ang pinakamahusay. Tinalo ni Kika ang hari pagkatapos ni Kurabo, at naging bagong hari at pangunahing utak. Nagtataka si Kurabo kung bakit hindi nila siya ginamit, at sinabi ng sistema na pinili siya ng boss para sa isang espesyal na dahilan. Nagpasya si Kurabo na kailangan niyang iligtas ang kanyang kapatid, ngunit ang tanging paraan na magagawa niya ay sa pamamagitan ng pagbabalik sa virtual reality world. Gayunpaman, mayroong isang error sa system, at ang mga alaala ni Kurabo ay tinanggal. Sa kabila ng pagkakamali, sinabi ni Himo na ang pagsasama ng kapangyarihan ni Kurabo at Kika ay magpapalakas sa hari. Makalipas ang ilang segundo, nagising si Kurabo sa isang hardin na wala ang kanyang mga alaala. Ang tanging nasa isip niya ay ang labanan ng hari. Nakita namin ang isang babae na nagngangalang Akira. Nasa rooftop siya at kumakanta ng isang kanta, at ipinaliwanag na lahat ay may hiling ngunit para matupad ito, kailangan nilang makipaglaban gamit ang mga rebuild card at mangolekta ng 21 chips para harapin ang hari. Nakatanggap si Akira ng mensahe mula sa laro na nagsasabing mayroon siyang 1 linggo upang kumpirmahin ang kanyang paglahok sa laro. Si Akira pagkatapos ay lumayo, na binanggit na dapat siyang makahanap ng isang bagay. Bigla na lang siyang hinabol ng isang lalaki. Ang lalaki ay naglulunsad ng isang pag-atake gamit ang isang card, ngunit siya ay gumagamit din ng isang card upang gumawa ng isang magic shield upang ipagtanggol ang kanyang sarili. Sinubukan niyang tumakbo muli ngunit muntik nang mabangga si Kurabo, ngunit nalaglag ni Kurabo ang kanyang tinapay. Tinapakan ito ng galit na lalaki at hiniling kay Akira na ibigay sa kanya ang kanyang key chips. Sinubukan ni Akira na tumanggi, na binanggit na ang lalaki ay hindi makakaligtas laban sa kanya sa isang laban. Pagkatapos si Kurabo ay biglang lumapit sa lalaki. Sinabi niya na ang tinapay ay umiiyak, at ang lalaki ay nabigla, na tinatawag siyang walang utak. Bumunot siya ng kutsilyo, ngunit hiniwa ito ni Kurabo gamit ang kanyang card. Biglang nagpakita ang isang pulang bungo na demonyo sa likod ni Kurabo. Nagtataka ang lalaki, ngunit mabilis siyang tinapos ng demonyo. Pagkatapos ay nagsimulang magdasal si Kurabo para sa tinapay, at nag-aalok si Akira na bumili si Kurabo ng bago. Tinatawag niya itong isang mahusay na manlalaro. Gayunpaman, tumugon si Kurabo na wala siyang alam tungkol sa mga card. Ipinaliwanag sa kanya ni Akira na tinatawag silang build divide. Ginamit nila ang mga ito upang mabuhay sa lungsod na pinamumunuan ng hari. Ipinahayag ni Akira na kailangan nila ito upang magbigay ng mga kahilingan sa lungsod. Gayunpaman, nalilito si Kurabo. Dinala siya ni Akira sa isang open area para magpaliwanag pa. Tumawag si Akira ng robot para gumawa ng hadlang, at ipinaliwanag niya na magkakaroon sila ng card battle para matuto siya habang naglalaro.
Ipinakita ni Akira ang kanyang card holder at sinabing mayroon silang 41 card. Ang susi sa tagumpay ni Kurabo ay ang kanyang territory card na naglalaman ng isang ace. Sinabihan siya ni Akira na kumurap ng 2 beses na ina-activate ang kanyang scout lens. Ngayon ay nakikita niya ang kanyang mga istatistika at mga buhay ng labanan na nasa anyo ng mga bituin. Si Akira, gamit ang kanyang territory card, ay tinawag ang kanyang ace na si Lara at sinabihan si Kurabo na gawin din ito, at ang kanyang ace ay pinangalan ng Blammy. Nauuna si Kurabo, at ipinaliwanag ni Akira na kailangan niyang maglagay ng card sa energy zone para gumamit ng 3 energy point. Pagkatapos ay maaari siyang maglaro ng isa pang card na may kulay na tumutugma sa enerhiya. Naglalagay si Kurabo ng card sa energy zone at nagsasabing accept na nagpapakita ng unit ng card na pinangalan ng Nadia. Binalaan siya ni Akira na kung maubusan siya ng lakas, hindi na siya makakapaglaro. Hiniling niya sa kanya na salakayin siya ng direkta, at inalis ni Nadia ang isa sa kanyang mga bituin. Pagkatapos ay ibinunyag ni Akira na kung ang lahat ng bituin sa buhay ay bumagsak sa 0 at siya ay kumuha ng isa pang tama, siya ay matatalo. Ngayon ay turn na ni Akira, at ipinakita niya kung paano gumagana ang laro gamit ang Ravian Moonlight card para alisin si Nadia ni Kurabo. Nagulat si Kurabo, at ipinaliwanag ni Akira na kapag naglalaban ang mga unit, natatamo nila ang pinsala batay sa kanilang kapangyarihan. Naglaro si Kurabo ng isa pang card na tinatawag na Partial Dealer, at tinalo ang Ravian ni Akira, na inalis ang isa pang buhay ni Akira. Ipinaliwanag niya na ang kakayahan ni Ravian ay naglilipat ng kanyang mga punto sa buhay sa zone, na nagpapataas ng kanyang lakas sa 5. Ginagamit niya ito para i-activate ang kanyang territory card, na ginagawang mabuhangin na lugar na may base ng artillery. Ipinaliwanag ni Akira na kung sino ang mag-maximize ng kakayahan ng kanilang unit ang siyang mananalo. Ang kanyang ace na si Lara ay umatake at tinalo ang partial dealer ni Kurabo, dahilan para mawalan siya ng isang buhay. Iniisip ni Kurabo na gamitin si Blammy, ngunit may biglang kakaibang alaala ng isang lalaki at si Blammy ay napangiti. Ito ay nagbibigay sa kanya ng sakit ng ulo, ngunit siya ay umiiling. Ipinagpatuloy niya ang paglalaro, ngunit bigla siyang nakakuha ng pangitain na tanggalin ang card na kaka-activate niya, nawawala ang kanyang turn. Nataranta si Akira pero patuloy na naglalaro. Ginagamit niya ang kakayahan ng kanyang card para umatake ng 2 beses, sinisira ang card ni Kurabo. Nawalan ng isang buhay si Kurabo para sa unang pag-atake, ngunit ang pangalawang pag-atake ay tumama sa isang trigger card na dahilan upang mawalan siya ng isang karagdagang buhay. Ipinaliwanag ni Akira na mayroon siyang 12 trigger card sa kabuuan, at random na itinalaga ang mga ito sa kanyang mga puntos sa buhay. Kung siya ay hindi pinalad, maaari siyang makakuha ng 5 trigger card sa kanyang mga puntos sa buhay, na magpapatalo sa kanya sa laro na may 6 na hit lamang. Nanganganib si Kurabo, nawala ng buhay at sumasakit ang ulo. Bigla siyang may nakausap na misteryosong lalaki na nagsasabi sa kanya na hindi siya matatalo. Naririnig din niya ang mga tinig na sumisigaw, "Talunin mo siya. Talunin ang hari." Bigla niyang naalala ang ilang alaala. Ipinahayag niya na matatalo niya ang hari, at isinuot niya ang kanyang hood at humingi ng paumanhin kay Blammy sa paghihintay sa kanya. Pumili siya ng card at inactivate ang kakayahan ni Blammy dito. Dumidilim ang paligid na nagpapatakot kay Akira. Binago ng pagkilos ni Kurabo ang kanyang ace na si Blammy, na nagbigay sa kanya ng isang cool na sandata. Gumagamit siya ng Build a Rise para baguhin ang arena, nagdadala ng mga higanteng estatwa at isang misteryosong nilalang na nagpapakita ng isang higanteng orasan. Ang lugar ng labanan ay nahahati sa 2 zone. Pinawi ng kakayahan ni Blammy ang mga unit ni Akira, habang ginagampanan ni Kurabo ang Black Knight card na Razor. Una niyang inalis ang pag-atake kay Akira. Sa kabutihang palad, wala itong trigger card, kaya isang buhay lang ang nawala. Nagulat si Akira na si Kurabo ay nagsisimulang maglaro ng laro tulad ng isang pro, at nagtanong kay Kurabo tungkol sa kanyang nakaraan at kung bakit sinabi niyang gusto niyang talunin ang hari, pero nanatiling tahimik si Kurabo. Ngayon ay turn naman ni Akira. Naglalaro siya ng card at gamit ang kakayahan ng kanyang ace, kinokopya niya ang card. Ang card ay may isang malaking unit ng mga armas, at pinalaki niya ang napakalaking pinsala ng bawat armas, inalis ang Razor. Napangiti si Kurabo, sinasabing siya ay nagsisimula ng makuha ang buong laro. Tinanong ni Akira si Kurabo kung alam niya kung paano talunin ang hari.
Sinasabi niyang alam niya ito at nag-aalok na sabihin sa kanya kung matalo siya, na tila imposible dahil si Kurabo ay may 2 buhay at isang unit na si Blami, habang si Akira ay may 6 na buhay at isang card na pinangalan ng Sofia na maaaring mag-shoot ng 2 hit na pag-atake. Ngunit kailangan niya ng burst trigger card para sa 2 hit na iyon para matapos ang laro. Siya ay naglalaro ng Sofia card, na sinasabi kung si Kurabo ay matalo dito, hindi niya maaabot ang hari. Muli siyang kinausap ng misteryosong lalaki, na sumasang-ayon. Inutusan ni Akira si Zophiya na salakayin si Blami. Mayroon maikling flashback si Kurabo tungkol sa misteryosong lalaki, at gamit ang mabilis na timing, ina-activate niya ang mga kakayahan ni Blami, kinontra at inaalis si Sofia. Ngayon ay turn na ni Kurabo, at siya ay naglalaro ng partial dealer na sinundan ni Blami, na nagpapaalis kay Akira ng 3 buhay. Napagtanto ni Akira na hindi siya maaaring manalo gamit ang kanyang mga kasalukuyang card, ngunit nagpatuloy parent siya. Nilaro niya ang kanyang ace na si Lara, inaatake ang partial dealer at inaalis ito. Hindi niya matalo si Blami dahil napakalakas niya, at kaya niyang buhayin ang mga unit. Iniisip ni Akira kung pinoprotektahan ni Blami si Kurabo. Ginagamit ni Kurabo ang kakayahan ni Blami na buhayin ang Rivermore. Inalis nito si Lara, at tiwala pa rin si Akira dahil mayroon na siyang 3 buhay na natitira. Ngunit ipinaliwanag ni Kurabo na 80% ang mga pagkakataong tapusin siya ng 2 burst trigger. Inutusan niya ang Rivermore na salakayin si Akira, at sa kasamaang palad, may burst trigger, dahilan para mawalan siya ng mga natitirang buhay. Si Kurabo ay nanalo habang ang battle zone ay nabasag. Iniisip ni Akira na natagpuan niya ang tamang tao upang maabot ang hari. Pabalik sa lungsod, nangako siyang bibilhan si Kurabo ng lahat ng tinapay na kailangan niya kapalit ng kanyang chips. Ipinaliwanag niya ang espesyal na labanan na tinatawag na rebuild kung saan maaaring hamanin ng isa ang hari. Para magawa iyon, kailangan nila ng 21 key chips para makumplito ang isang key. Kapag nakuha na nila ito, maaari nilang labanan ang hari at mapagbigyan ang kanilang hiling. Sinabi ni Kurabo na wala siyang anumang nais, ngunit ibinahagi ni Akira ang kanyang nais at hiniling sa kanya na isama siya sa kanyang paglalakbay. Tinanggap niya ang kanyang key chips, at hiniling ni Akira sa robot na irehistro siya bilang opisyal na challenger. Kinaumagahan, kumuha si Akira ng tinapay at pumunta sa lugar ni Kurabo, isang maliit na tolda sa ilalim ng tulay, na ikinagulat niya nang matuklasan niyang doon siya nakatira. Ibinibigay niya sa kanya ang tinapay, habang tinatamasa niya ang kanyang kape sa umaga. Tinanong ni Akira kung pumapasok ba siya sa paaralan or may ginagawa sa buhay, ngunit walang maalala si Kurabo, kahit na ang lungsod na kanilang kinaroroonan. Habang naglalakad, ipinaliwanag ni Akira na nasa lungsod sila na tinatawag na Nyuk kung saan ang build divide ang nagpapasya sa lahat. Kung magaling ka, makakakuha ka ng mga pribilehiyo, ngunit kung hindi, magdurusa ka sa labas ng distrito, lahat salamat sa batas ng hari. Naghihintay sa traffic light, tinitingnan ni Akira ang mga istatistika ng mga tao at sinabing walang kalaban sa malapit. Nagtanong si Kurabo kung paano niya ito nalaman, at sinabihan niya itong kumurap ng 2 beses, at ngayon ay nakikita na rin niya ang mga istatistika ng mga tao. Dinadala niya siya sa paaralan kung saan siya nakasuot ng uniforme, ngunit hindi pa rin ito maalala ni Kurabo. Plano nilang tingnan kung nakarehistro siya ng may nagpakitang babae, na nagpapasalamat kay Akira sa pagbabalik kay Kurabo, at pinipilit niyang dalhin siya sa kanyang klase. Masaya si Akira na may nakakakilala kay Kurabo, kaya nagpasya siyang tumuon sa paghahanap ng impormasyon sa mga kalapit na challenger. Isang babae na nakikipag-usap sa kanyang mga kaibigan ang napansin na si Kurabo ay isang challenger, at minarkahan siya. Pagkatapos ng mga klase, sinabi ni Akira kay Kurabo na may iba pang mga challenger sa paaralan. Tiwala si Kurabo na mananalo siya, kaya humahanap sila ng isa. Tinanong ni Akira kung bakit gusto niyang talunin ang hari, at sinabi lang ni Kurabo na gusto lang niya itong talunin. Wala silang mahanap na challengers nang lumitaw si Yori, ang babae kanina, na humihingi ng away. Pumusta siya ng isang key chip, ngunit itinaya ni Kurabo ang 3, na sinalungat ni Akira, ngunit tiwala siya sa kanyang sarili, at sinisimula na nila ang laban. Kapag nalikha na ang battle zone, at iginuhit ni Yori ang kanyang territory card, ipinatawag ang kanyang ace na si Larko. Ipinatawag ni Kurabo ang kanyang sariling ace na si Blami. Unang umatake si Yori gamit ang isang card na tinatawag na Hanep, gumawa ng mga pagsabog na tumama kay Kurabo, na tumapos sa kanyang 2 buhay, ang isa ay isang burst trigger.
Sa kanyang turn, si Kurabo ay inactivate si Nadia, na tumapos din ng isang buhay ni Yori. Nagpatawag si Yori ng isang anghel na nagpapalakas sa kapangyarihan ni Hanep na nagpapalakas ng pagsabog. Naalis si Nadia, at sinaktan ng anghel si Kurabo, kaya nawalan siya ng panibagong buhay. Sa turn ni Kurabo, naglalaro siya ng card na tinatawag na Vina at dino-duplicate ito ng isa pang copy card na parehong umaatake sa mga unit ni Yori. Nagulat si Yori at naglaro ng card para bigyan si Larko ng armor at isang espada, na nag-activate ng Build Arise. Ang kanyang teritoryo ay nagiging isang kuta ng langit. Gusto ni Yori na i-activate ang kakayahan ni Larko ngunit nakita niya ang posibilidad na laban sa kanya, kaya tinapos niya ang kanyang turn. Ipinatawag muli ni Kurabo si Nadia at naglaro ng Magician card, inalis ang lahat ng puntos ni Larko, at inalis siya. Pagkatapos ay inatake ni Nadia si Yori, dahilan upang mawalan siya ng mas maraming buhay. Napagtanto ni Akira, na nanunood, na maaaring mas mahina si Yori. Sa kanyang turn, si Yori ay nagpatawag ng 2 unit ng card. Inalis ng una si Nadia, at ang pangalawa ay inatake si Kurabo, na ikinaalis ng isa sa kanyang mga buhay. Isang burst trigger ang kumukuha ng panibagong buhay, ngunit sa kabutihang palad, ang isang shot trigger ay nagbibigay daan kay Kurabo na maglaro ng missile na tumama sa unang unit ni Yori at nagtapos sa kanyang turn. Sa kanyang pagkakataon, si Kurabo ay naging seryoso at nagsuot ng kanyang talukbong, naglalaro ng isang card, na nagpapagana sa mga kakayahan ni Blammy, at gamit ang Build Arise, binago niya ang kanyang zone sa kanyang teritoryo, na gumuhit ng 2 baraha. Binuhay niya si Rita at inatake ang pangalawang unit ni Yori, tinamaan ang 2, tinapos ang 3 sa kanyang buhay. Nakakuha si Yori ng shot trigger at nil-arrow ito, ibinalik si Blammy sa deck. Ngayon ay turn na ni Yori. Inalis niya si Rita gamit ang isang card, nawalan din ng sariling card. Inaatake ng pangalawang card ang buhay ni Kurabo, at hindi natuloy ang mga plano ni Yori gaya ng inaasahan, at natatakot siya habang naranasan niya ang kadiliman ni Kurabo. Naglalaro si Kurabo ng steel card, ibinalik si Blammy at muling binuhay si Rita. Inatake nila si Yori gamit ang 2-hit attack kasama ang burst trigger, na kumukuha ng 3 life point. Biglang naalala ni Yori ang kanyang mahirap na buhay sa labas ng distrito at tumangging bumalik doon. Isinaaktibo niya ang kanyang kakayahan sa teritoryo, bumunot ng 2 baraha, pinabalik si Larko, binibigyang kapangyarihan siya, at inaatake si Blammy, na inalis siya. Pagkatapos ay inatake niya si Rita at ang buhay ni Kurabo, na nag-iiwan sa kanya ng isang buhay. Ngayon ay umaasa si Yori na walang buster card si Kurabo. Handa niyang gamitin ang kapangyarihan ni Larko para harangan ang anumang pag-atake, na pinapanatili ang kanyang natitirang 2 unit na naka-standby. Depende sa kung paano maglaro si Kurabo, maaari siyang manalo, ngunit sinabi ni Kurabo na ito na ang kanyang katapusan. Ina-activate ang kanyang kakayahan sa teritoryo, bumunot siya ng 2 card, inaalis ang isa sa mga unit ni Yori at pinatawag si Rivermore. Si Rivermore ay nagbabawas ng 6,000 puntos mula sa pag-atake ng kalaban, na nag-aalis kay Larko. Dahil sa 2 hit na malakas na pag-atake ni Rivermore, nawalan si Yori sa kanyang huling unit, at ang kanyang mga natitirang buhay. Panalo si Kurabo, at nakukuha ang lahat ng chips. Binati siya ni Akira, ngunit pinagalitan din siya sa pagtaya ng lahat ng chips niya, pero ang mga luha ni Yori ang nakakuha ng atensyon nila. Pinupuri siya ni Akira sa labanan at tinanong kung bakit siya umiiyak. Ipinaliwanag ni Yori ang kanyang mahirap na buhay sa labas ng distrito, at pangarap na talunin ang hari upang baguhin ang kanyang buhay. Sinabi ni Kurabo na hindi matutupad ang kanyang pangarap na ikinalulungkot ni Yori. Napagtanto niya na kailangan niyang maging malakas, kaya hiniling ni Yori na maging apprentice niya, at pagkatapos ng ilang pangungulit, sumang-ayon si Kurabo. Kinabukasan, pumunta sina Akira, Kurabo, at Yori sa isang cool na lugar na alam ni Akira. Nabalitaan niyang may grupo doon na nagbabahagi ng mga chips para mas ligtas sa mga laban. Sa tingin nila ito ay isang magandang lugar upang makakuha ng higit pang mga chips, ngunit pagdating nila doon, ang mga miyembro ng grupo ay bumagsak lahat, at ang kanilang mga chips ay nawala. Nalulungkot si Akira, ngunit sinasabi ni Kurabo na dapat silang maghanap ng mga bagong challengers. Sinisilip ni Akira ang kanyang sistema upang makita kung sino ang gumawa nito. Pumunta sila sa ibang lugar para maghanap ng mas maraming challengers. Nagulat sila, na mayroong malaking grupo ng mga tao sa labas na sumisigaw para sa mga karapatan ng card player.
Nagtataka si Akira kung mayroon sa kanila ang may chips nang sabihin sa kanya ni Yori na nawawala na naman si Kurabo. Pumunta si Kurabo sa isang panaderia, at tinanong siya ng isang TV reporter kung bakit gusto niyang manalo sa Build Divide. Nagsisimula na ring magsalita ang ibang tao, pero tinapay lang ang gusto ni Kurabo. Iniisip nila na nagugutom siya at dinala siya sa kanilang mga protesta. Sumusubok si Kurabo na lumayo, sa kabutihang palad, isang lalaki ang tumulong sa kanya na makatakas. Nagpasalamat siya sa lalaki at pumunta sa bakery. Hinahanap ni Akira at Yori si Kurabo, ngunit wala siya doon. Nakatanggap si Akira ng mensahe mula sa kanyang lihim na katulong, si Sean. Nagdahilan siya at pinuntahan siya sa isang restaurant. Tinanong ni Akira si Sean kung alam niya kung sino ang kumuha ng chips. Binigyan siya ni Sean ng folder na naglalaman ng lahat ng impormasyon. Ang magnanakaw ng chip ay pinangalan ng Enchong. Sa gabi, si Enchong, ang taong nagligtas kay Kurabo, ay interesado sa kanya. Sinusundan niya ang tahanan ni Kurabo at nalaman ang bahay niya sa isang tolda. Pagkatapos ay inalok siya ni Kurabo ng kape. Hindi gusto ni Enchong kung paano tinatrato ng lipunan ang mga taong hindi mahusay sa Build Divide, at sa tingin niya ay hindi ito makatarungan. Sinabi ni Kurabo na okay siya dito, ngunit nais ni Enchong na baguhin ang mga bagay. Sinabi niya na dapat niyang talunin ang hari, at bago umalis, sinabi niya kay Kurabo na hanapin siya kung kailangan niya ng anumang tulong. Kinagabihan, tinawagan ni Akira si Enchong. Sinabi niya sa kanya na alam niya ang lahat tungkol sa kanya, kung saan siya nakatira, ilang taon na siya, maging ang kanyang blood type at ang kanyang mga kapatid. Galit na galit si Enchong sa pagbanggit ng kanyang mga kapatid, at hiniling na malaman kung sino siya, pero gusto lang ni Akira na may hamanin siya. Kinaumagahan, hinihintay ni Kurabo at Yori ang challenger na sinabi ni Akira na makipagkita sa kanya. Nasisiyahan si Yori sa tanawin habang naghihintay sila, at pagkatapos ay nagpakita si Enchong. Hindi siya masaya na si Kurabo ang challenger, at ipinagmamalaki ang kanyang 7 chips. Iniisip ni Enchong na mali si Kurabo sa pamamagitan ng pagnanais na maging hari sa halip na talunin ang hari. Kahit na hindi iyon ang layunin ni Kurabo, gusto lang niyang gawin ang sarili niyang mga gusto at hamanin si Enchong sa isang tunggalian. Sumang-ayon si Enchong, at nagtaya sila ng 4 na chips bawat isa, na ginagawa itong isang malaking showdown. Binabago ng robot ang lugar sa isang battle zone. Inilabas ni Enchong ang kanyang deck at ipinatawag si Leon, ang kanyang ace. Ipinatawag ni Kurabo si Blammy. Habang nag-aaway sila, dumating si Akira, at sinabi ni Yori sa kanya na si Enchong ay sobrang galit na galit. Nagulat si Akira at hindi alam kung bakit. Sa ngayon, 4 na buhay ang nawala kay Enchong, at kay Kurabo ay wala pang nawawala. Tinanong ni Enchong si Kurabo kung anong gusto niya sa hari, ngunit gusto lang ni Kurabo na talunin niya ang hari. Nagalit si Enchong, iniisip na nagsisinungaling si Kurabo. Inactivate niya ang kapangyarihan ni Leon at ginawang malalim na kanyan ang lugar. Patuloy na umaatake si Leon kahit tapos na ang turn ni Enchong, na ikinagulat ni Akira. Inihayag ni Enchong ang espesyal na kapangyarihan ni Leon na nagpapahintulot sa kanya na mag-atake muli ng sabay-sabay pagkatapos ng anumang pag-atake. Inalis ni Leon ang lahat ng unit ni Kurabo at inatake si Kurabo, na tumapos ng 3 buhay. Ngayon, 4 na buhay na lang ang natitira kay Kurabo, at 5 naman kay Enchong. Nag-aalala sina Akira at Yori dahil kailangan ni Kurabo ng magandang pagkakataon para manalo. Sa kanyang turn, si Kurabo ay nagsuot ng kanyang hood at sinabing hindi niya hahayaang pigilan siya ng sino man na maabot ang kanyang layunin. Ginagamit niya ang kapangyarihan ni Blammy, bumunot ng 2 card, at umaasa sa Buster card. Nakuha niya ang isa, ngunit isang buhay ang kabayaran nito. Hinatake ni Nadia si Enchong, inalis ang isang bituin. Sa turn ni Enchong, inutusan niya si Leon na salakayin si Blammy, ngunit pantay lang ang kanilang lakas. Sa susunod na turn, pinalakas ni Kurabo ang kapangyarihan ni Blammy, ngunit ganoon din ang ginawa ni Enchong para kay Leon. Naalis si Blammy, at si Kurabo ay may natitira na lamang na 4 na buhay, habang si Enchong ay may 5 pa. Natakot sina Akira at Yori para kay Kurabo, ngunit sa turn ni Kurabo, sinabi niyang nagsisimula pa lang ang saya. Ginagamit niya ang kapangyarihan ng kanyang teritoryo para bumunot ng 2 Buster card, inalis ang lahat ng unit ni Enchong, at tinawag si Rizor para wakasan ang buhay ni Enchong.
Sa kanyang isip, naalala ni Enchong ang mga bangkay ng kanyang mga mahal sa buhay at naglalaro ng ilang baraha para buhayin si Leon at atakehin si Kurabo. Si Leon ay tumapos ng 2 buhay, ngunit isang shot trigger ang lumabas, at si Kurabo ay naglaro ng isang trump card, isang skeleton demon, upang maalis muli si Leon. Nagtataka si Enchong kung bakit napakalakas ng paglalaro ni Kurabo. Sa turn ni Kurabo, binuhay niya si Blammy at kinuha ang isa sa mga buhay ni Enchong. Hindi sumuko si Enchong at naglaro ng 2 decoy card. Inaatake niya ang buhay ni Kurabo, nag-iiwan sa kanya ng isang buhay. Ngunit ginagamit ni Kurabo ang kapangyarihan ni Blammy para buhayin si Rivermore na binabawasan ng 6,000 ang buhay ng unit ni Enchong. Naglalaro siya ng card para buhayin si Leon mula sa deck ni Enchong at ginagamit ito para alisin ang mga unit ni Enchong. Pagkatapos sa 2 hit ni Rivermore, 2 beses niyang inatake ang buhay ni Enchong, na iniwan siyang walang buhay. Napagtanto ni Enchong na si Kurabo ay seryoso sa pagnanais na talunin ang hari. Pagkatapos ay inalis ni Leon si Enchong, at si Kurabo ay nanalo sa labanan, na nakakuha ng 4 pang chips. Inamin ni Enchong ang pagkatalo, at sinabing lalakas siya para baguhin ang buong lungsod. Sinabihan siya ni Kurabo na umalis kung hindi niya gusto ang lungsod. Nagulat ang lahat, at iniisip ni Yori na nagbibiro si Kurabo at sinabing walang anumang bagay sa labas ng Neo Kyoto, na nagpapagulat kay Kurabo. Si Akira, na nakaupo sa kanyang karaniwang pwesto, ay nakita na mayroon silang 8 chips ngunit mahaba pa ang lalakbayin upang maabot ang hari. Kinabukasan, hiniling ni Yori kay Kurabo ang ilang matinding pagsasanay dahil gusto niyang maging kasing lakas niya. Sa una, si Kurabo ay nagsasabing hindi, ngunit si Yori ay nag-alok sa kanya ng ilang tinapay, at sa kalaunan ay sinabi niyang oo. Samantala, pagod na si Sean sa maraming pagbabasa nang dumating ang isang babae na nagngangalang Rizor, na nagsasabing gusto niyang makita si Kurabo. Sinabi sa kanya ni Sean na ito ay isang problema, ngunit binyantaan niya itong dalhin siya kay Kurabo, at atubili siyang sumang-ayon, basta't ito ay nakakaaliw. Ang paraan ni Kurabo para sanayin si Yori ay makipaglaban siya para sa tinapay. Matapos manalo ng ilan mula sa kanilang mga seniors, nakatanggap siya ng abiso para sa isang espesyal na item. Parehong si Kurabo at si Yori ay pumunta upang hanapin ang tindahan, habang si Akira, na hindi makumbinsi sa kanila na ito ay hindi matinding pagsasanay, ay umalis upang humanap ng mga challengers. Narating ni Yori at ni Kurabo ang isang abandonadong kalsada, at hinanap ni Yori ang tindahan. Nang nagpakita si Kika at nagsimulang makipag-usap kay Kurabo, hiniling ni Kika kay Kurabo na makipaglaro sa kanya. Sinabi niya na kung matatalo niya siya, bibigyan niya siya ng mga espesyal na pagkain, na ibinabagsak niya. Malapit na itong masalo ni Kurabo nang magbago ang buong lugar, at tumawa si Kika, sinabing nahulog siya sa kanyang mga panlilinlang. Pumasok si Yori at nagtanong kung nasaan sila, at nagalit si Kika, ginamit ang kanyang kapangyarihan para bitagin si Yori sa pader, na nangangakong pakakawalan siya kapag natapos na ang laban. Nagpaikot si Kika ng trumpo para magpasya kung sino ang unang maglalaro, at napunta ito kay Kurabo. Tinanggap niya ang tunggalian at ipinatawag si Blammy. Ipinatawag din ng dalaga ang kanyang ace na si Margaret. Pinapanood ni Sean ang lahat, at nagpapadala ng distraction para hindi makialam si Akira sa duel. Naglaban sina Kurabo at Kika, at mabilis na inalis ni Kika ang unit ni Kurabo, si Nadia. Sumunod si Kurabo sa pamamagitan ng pagtatakda ng isang unit na nagsisilbing pangaakit at pinipigilan siyang matamaan. Nag-cheer sa kanya si Yori, ngunit naglabas si Kika ng isang unit ability, isang judgment scale, na nagpapahintulot sa kanya na kontrahin ang kanyang pag-atake gamit ang mga barya na bumababa dito. Si Kurabo ay tumangging magpasindak at inatake siya ng kanyang decoy unit. Turn pa rin niya, at tinitigan niyang mabuti si Kika, na nakamaskara. Nakikita niya ang malabong alaala ng isang batang babae ngunit hindi niya ito gaanong pinapansin, at nagpatuloy sa pakikipaglaban. Ina-activate niya ang kakayahan ni Blammy at binago niya ang zone. Kahit papaano, excited na si Kika na makita ang zone niya at si Blammy. Si Kurabo ay kumukuha ng 2 card para sa mga buster card ngunit isa lang ang nakuha niya, na nagdulot sa kanya ng isang buhay. Nagdaragdag ito ng isa pang barya sa sukat ng paghatol ni Kika. Para tapusin ang kanyang turn, ginamit niya si Blammy para alisin ang isa sa mga unit ni Kika, na dinadala silang 2 sa 8 buhay bawat isa.
Dumating ang turn ni Kika, at isinaaktibo niya ang mga kakayahan ng kanyang ace, gamit ang Build Arise upang baguhin ang kanyang zone sa isang lugar na tinatawag niyang Shrine of Justice. Gamit ang dalawang barya mula sa sukatan ng paghatol, inalis ni Margaret si Blammy, nakakuha ng 5,000 kapangyarihan, at tumapos ng 2 buhay mula kay Kurabo. Sa kabutihang palad, may trigger shot na ginagamit niya para sirain ang isa sa mga unit ni Kika. Sa kanyang turn, nakita muli ni Kurabo ang batang babae at si Kika, ngunit hindi niya ito pinansin at naglaro, bumunot ng 2 baraha. Nagagawa niyang alisin si Margaret, ngunit nagdaragdag ito ng barya sa sukat ng paghatol. Pagkatapos ay natapos niya sa pamamagitan ng paggamit kay Rizor para salakayin si Kika, na tumapos ng isang buhay mula sa kanya. Si Akira, sa kabilang banda, ay sumusunod sa decoy na itinakda ni Sean sa mahabang panahon at nagsimulang malaman na maaaring ito ay isang distraction. Tinitingnan niya sina Kurabo at si Yori, para lamang matuklasan na offline ang kanilang lokasyon. Kaya't tumakbo siya pabalik upang hanapin sila, tiyak na ito ay maaaring gawin lamang ni Sean, kapag nakaramdam siya ng isang pamilyar na presensya sa malapit. Sa kanyang turn, si Kika ay nagagalak pa rin at inilabas ang isa sa kanyang mga unit, si Elisa. Gamit ang Judgment Coin, ibinalik niya si Margaret, at ang barya ay muling nagbigay sa kanya ng 5,000 kapangyarihan at isang hit. Ipinadala ito ni Kika upang atakehin si Rizor, ngunit gumamit ng mabilis na timing, humihila ng card na nagpapababa sa kapangyarihan ni Margaret na nagpapahintulot kay Rizor na manalo. Nag-follow up si Kika, gamit si Elisa, na nagawang atakehin ang Dark Knight, inalis ang parehong unit. Si Yori, na nag-cheer kay Kurabo, ay nagsimulang mag-alala dahil talagang magaling si Kika. Nagsimulang tumawa si Kika at sinabing si Kurabo ay ang tanging nakapagpapasaya sa kanya. Nagulat si Kurabo na alam niya ang kanyang pangalan at sumakit muli ang ulo niya. Patuloy niyang tinatanong kung nakalimutan ba siya nito sa kabila ng maraming beses silang naglalaro. Nakita ni Kurabo ang silweta na alaala ng kanyang nakababatang sarili na hinabol ng isang batang babae, at sinabihan siya ng batang babae na makipaglaro sa kanya muli, at tila naaalala siya ni Kurabo. Ipinatawag niya sina Nadia at Blammy at inatake ito, ngunit naging shot trigger ito, na ikinatutuwa ni Kika habang ginagamit niya ito para ibalik si Blammy sa deck muli. Ngayon ang kanyang turn, at tinanong niya si Kurabo kung gusto pa rin niya ang mga pagkain, at sinabi sa kanya na huwag sumunod sa mga estranghero sa paligid dahil mayroon silang mga paboritong merienda. Ibinunyag niya na iyon ang nagbunsod sa kanilang muling paglalaro, kahit bumalik na siya, hindi na siya kasing galing ng dati, at ang paghahayag na ito ay nagpapagulat kay Kurabo. Patuloy niyang tinatanong kung bakit siya bumalik nang hindi iniisip kung ano ang mararamdaman niya. Tinanong ni Yori kung kilala niya siya, ngunit dahil pinili ni Yori na tawagin siyang Master, pinagalitan siya ni Kika dahil sa pagtawag niya kay Kurabo na Master, sinabing siya lang ang maaaring maging kaibigan niya at siya lang ang dapat makipaglaro kay Kurabo magpakailanman. Sinimulan niyang i-activate ang kanyang mga unit, ipinadala ang mga ito upang salakayin si Kurabo, habang patuloy niyang binibigkas na si Kurabo ay dapat lamang tumingin at makipaglaro sa kanya. Ang mga pag-ataking ito ay kumukuha ng 4 na buhay ng sabay-sabay, na nagiiwan kay Kurabo ng isang buhay lamang. Pagkatapos, naaalala ni Kurabo na hindi niya naisip na matatalo siya, at hindi ito ang magiging una niya. Ipinatawag niya si Blammy at binuhay si Rivermore, binawasan ang mga unit ni Kika ng 6,000, inalis ang isa at ginamit si Nadia para alisin si Elisa. Natutuwa si Kika sa kanyang mga aksyon, inaalis si Rivermore na sinasabi na si Kurabo ay palaging ganito, hindi sumusuko, gaano man siya nito idiin sa isang sulok. Iyon ang nagustuhan niya sa kanya, at nagsimula siyang lumuha ng kaligayahan, sinasabing nakakatuwang paglaruan siya at sirain dahil siya ang pinakamalakas sa lahat. Muli niyang ipinatawag si Margaret na sinasabing ito na ang katapusan ni Kurabo. Inatake niya siya, kinuha ang kanyang huling buhay, ngunit ito ay naging isang shot trigger, na nagbibigay kay Kurabo ng trump card na ipinadala niya upang salakayin si Margaret. Gumagamit si Kika ng mabilis na timing para kontrahin at alisin ang kanyang trump card, pagkatapos ay ipinahayag na mahal niya siya bago siya tuluyang talunin. Sa pagbabalik nila sa normal na mundo, nahati ang kanyang maskara sa kalahati, na nagpapakita ng kanyang mukha. Si Yori, na ngayon ay nakalaya mula sa kanyang mga tanikala, ay nagmamadaling tingnan si Kurabo, at nang makita ang mukha ng babae, sinabi ni Kurabo na nagulat siya na kilala niya si Kika dahil si Kika ang hari na sinusubukan niyang abutin, at kinumpirma ito ni Kika.
Dumating si Akira, at nakita ito ni Sean bilang hudyat na dapat na siyang umalis. Pinalipad niya si Kika, at sabay silang umalis sa eksena. Nagulat pa rin si Kurabo na si Kika ang hari, at sa sandaling iyon, sinabi niya sa kanila na siya ang kanyang nakababatang kapatid na babae. Bumalik si Kika para lamang hanapin si Himo, na nagtanong kung saan siya nanggaling, at sinabi niyang pumunta siya sa labas. Sinabi niya sa kanya na hindi siya kailanman nagbigay ng pahintulot na umalis, ngunit sinabi ni Kika sa kanya na magagawa niya ang gusto niya dahil siya ang hari, at natahimik si Himo. Hawak niya ang isang kurabo na manika, at sinabi kung gaano siya kasaya sa pag-asa na makakalaro siya muli. Kinabukasan, napansin ni Yori at Akira na talagang nalulungkot si Kurabo matapos mawala ang kanyang nakababatang kapatid na babae. Nag-aalala sila na baka sumuko siya sa paghamon sa hari. Sa kabilang banda, naglalaro si Kika ng isang manika na may parehong mga card tulad ni Kurabo, kasama si Blami. Madali siyang nanalo, at natapos ang laro. Nagpakita si Himo, at sinabi sa kanya ni Kika na hindi masaya ang pakikipaglaro sa manika, na gustong makipaglaban muli kay Kurabo. Ngunit sinabi ni Himo na hindi niya ito kaya at kailangan niya ng pahinga, na sinang-ayunan niya. Nakatulog si Kika na may mga cable sa paligid niya, umaasang makikitang muli si Kurabo. Mamaya, pinagalitan ni Himo si Sean sa pagdadala kay Kika kay Kurabo noong isang araw. Sinabi ni Sean na huwag mag-alala, dahil bahagi ito ng pagpapalakas ni Kurabo para sa pangarap ni Himo. Umalis siya, sinabing mangingisda siya. Sinubukan ni Akira at Yori na pasayahin si Kurabo, na sinasabi sa kanya na maghanda para sa susunod na challenger. Tinanong ni Akira kung talagang ayaw niyang hamanin ang hari dahil ito ay kanyang maliit na kapatid na babae. Umalis si Kurabo, sinasabi sa kanila na iwanan siya. Pumunta siya sa ibang lugar para mangisda, at nandoon na si Sean, ngunit hindi sila nag-uusap. Maya-maya, pumunta sina Akira at Yori sa isang restaurant. Nangako si Akira ng mga cake kay Yori kung mananatili siya para sa isang strategy meeting para tulungan si Kurabo na maging masaya muli. Natutuwa si Yori sa kanyang cake, habang si Akira ay nagtatanong kung sa tingin niya ay kakaiba si Kurabo. Sinabi ni Akira na hindi siya makapaniwala na ang hari ay nakababatang kapatid na babae ni Kurabo, sa pag-aakalang ito ay maaaring isang kasinungalingan dahil walang maalala si Kurabo. Hindi iniisip ni Yori na ito ay isang kasinungalingan, at ang paraan ng kanyang pag-uugali ay hindi isang malaking bagay. Ang sabi niya ay absent-minded lang si Kurabo, at sumang-ayon si Akira at naalala ang isang sandali kasama si Kika, ngunit nang tanungin ni Yori kung ano ang nangyari, sinabi niyang sa kanya na lang iyon. Sa kabilang banda, nagpa siya si Sean na kausapin si Kurabo. Sinabi niya na ang pangingisda ay mahusay para sa paglimot sa mga alalahanin, ngunit tila naaabala si Kurabo. Sinabihan siya ni Kurabo na tumahimik ngunit patuloy na nagsasalita si Sean. Sinabi niya na ang pangingisda ay maaaring magdala ng takot na matalo, na lumilikha ng trauma ng pagkatalo. Iniisip ni Sean na pinagdadaanan iyon ni Kurabo. Itinatanggi ito ni Kurabo, ngunit mayroon siyang mga flashback ng pagkawala ng kanyang kapatid na babae at iba pang mga alaala. Habang dumidilim, bumabalik ang mga alaala ni Kurabo habang naaalala niya ang paglalaro ng Build Divide kasama si Kika noong bata pa siya, na laging natatalo. Sinabi niya kay Sean na si Kika lang ang taong hindi niya kayang talunin. Hinihikayat siya ni Sean na huwag sumuko, na sinasabing maaari siyang maging mas malakas at talunin si Kika. Nagpa siya si Kurabo na talunin ang hari, si Kika. Umalis si Sean, na humiling sa kanya ng pinakamahusay. Bumalik sa Akira at Yori, iniisip pa rin nila kung paano pasasayahin si Kurabo. Nagpa siya si Akira na ihayag ang lokasyon ni Kurabo para gawin siyang target ng mga challenger, umaasa na mapapalakas nito ang kanyang kumpiyansa. Hindi sumang-ayon si Yori, humihiling na bigyan ng oras si Kurabo para makapagpahinga, ngunit ibinunyag ni Akira ang lokasyon sa lahat ng challengers na nangangako ng 8 chips para talunin siya. Nang maglaon, natagpuan nila si Kurabo na nangingisda pa rin. Nagalit si Akira, iniisip na nangingisda lang siya, at itinapon niya ang lahat ng isda sa ilog. Bago magsimula ang isang argumento, tinanong ni Yori si Kurabo kung may mga challenger na dumating. Inamin ni Akira na siya ang nagpadala sa kanila. Sinabi ni Kurabo na lahat sila ay mahihina at ibinibigay ang lahat ng kanilang mga chips kay Akira. Habang nagbibilang siya, napagtanto niyang nanalo pa siya ng 3, na naging 11. Tumayo si Kurabo, sinabing hindi siya naliligaw ng landas, at planong talunin ang hari.
Hiniling sa kanya ni Akira na mangako, itinaya ang lahat sa kanya, at tiniyak ni Kurabo na gagawin niya ito. Pagkatapos nito, isang lalaking nagngangalang Keito ang nagtanong kay Enchong tungkol sa pagkatalo sa kanyang mga estudyante, at inamin ito ni Enchong. Hiniling ni Keito sa isa sa kanyang mga estudyante, si Obro, na hamanin si Enchong sa isang labanan. Nang maglaon, nagising si Enchong sa isang silid at nakita doon sina Yori, Akira, at Kurabo. Ipinaliwanag ni Akira na nasa bahay niya sila, at natagpuan ni Kurabo si Enchong sa harap ng kanyang tolda at dinala siya doon. Tinanong ni Yori si Enchong kung ano ang nangyari, at sinabi niyang siya ay nasa isang labanan. Ipinaliwanag ni Enchong ang pagharap sa pangkat ng sorcery ng Neo Kyoto University na pinamumunuan ni Keito, ang propesor ng card. Una nang ipinadala ni Keito ang kanyang mga estudyante, lahat ay natalo ni Enchong, ngunit naobserbahan ni Keito ang kanyang mga galaw upang mahulaan ito, at sa huli ay nanalo. Inihayag ni Enchong na kinukuha ni Keito ang mga tao mula sa labas ng distrito para sa mga eksperimento. Nagpasya ang grupo ni Kurabo na maghayganti laban kay Keito para sa ginawa niya kay Enchong, na ikinagulat niya na handa silang tumulong. Kinabukasan, pumunta sila sa laboratorio ng pananaliksik kung nasaan si Keito, ngunit nananatili si Enchong, dahil nakita na nila ang kanyang mukha at hindi dapat ilagay sa alanganin ang misyon. Sasali siya mamaya, na kunwari interesado sa pag-aaral. Kinausap sila ni Keito tungkol sa departamento at nag-order ng kape. Kapag nag-aalok ng kape kay Akira, dumaan ito sa kanyang mga kamay at natapon. Hinayaan lang ito ni Keito at pinapanta ang isang mag-aaral upang linisin ito, habang may ibang dapat magbigay sa kanila ng paglilibot. Ipinaliwanag ng estudyante na nagsasaliksik sila ng mahiwagang gamot, dahil naniniwala silang magagamit ang build divide para sa mga labanan at layuning panggamot. Maya-maya, napansin ni Yori na nawawala si Akira. Sinasabi ng guide na posibleng naligaw si Akira papunta sa banyo, ngunit si Kurabo, na nakadama ng kasinungalingan, ay inilabas ang kanyang card at nawalan ng malay ang gabay. Tinawag ni Yori si Enchong, at sinabi nila sa kanya na kinuha si Akira. Nagpasya si Kurabo na hanapin siya, habang sinusubukang pigilan siya ni Yori. Siya ay hindi sinasadyang natisod, na itulak ang kamay ni Kurabo upang hawakan ang isang libro, na nagbunyag ng isang lihim na lugar sa ilalim ng lupa. Nakahanap sila ng mga tao sa mga kama, mga test subject ng Magic Research Lab. Bigla silang kinausap ni Keito sa pamamagitan ng isang speaker, nagbabala na sumuko kung gusto nilang mailigtas ang kanilang mga buhay, at pinalibutan sila ng mga estudyante niya. Si Kurabo, gamit ang isang card, ay lumikha ng isang butas upang makatakas at iligtas si Akira ng mag-isa, na iniiwan sina Yori at Enchong upang harapin ang iba. Samantala, nasecure ni Keito si Akira, nakatali, inihayag ang kanyang espesyal na katawan na ginagawang perpekto para sa kanyang mga eksperimento. Dumating si Kurabo, hinahamon si Keito sa isang tunggalian. Tinanggap ito ni Keito, tinali si Akira sa isang puting pader bago ang labanan. Si Kurabo ay tumaya ng 11 chips, at si Keito ay nag-all-in na may 5 chips. Ipinatawag ni Keito ang kanyang ace na tinatawag na Rebecca, at tinawag ni Kurabo si Blammy. Nais ni Keito na maging hari upang baguhin ang mundo gamit ang mahiwagang gamot. Inaktibo niya ang teritoryo ng labanan ni Rebecca, isang arsenal fort na umaatake kay Kurabo at naging sanhi ng pagkawala ng 2 buhay sa kanya. Hinahayaan siya ng teritoryo ni Keito na bumunot ng 2 baraha bawat turn kapag umaatake. Si Kurabo na inactivate si Blammy ay nagpapadala kay Rizor upang umatake, ngunit hinaranggan ito ni Keito, ipinagmamalaki ang tungkol sa pag-alam sa pamamagitan ng mga talaan ng data nito. Nagtataka si Akira sa data record na binanggit ni Keito. Inihayag ni Keito na, batay sa mga ulat na isinumite ng ilan sa mga challenger ni Kurabo na mga estudyante ni Keito, alam niya ang tungkol kay Kurabo. Si Kurabo ay may 6 na buhay, at si Keito ay may 9. Sa turn ni Keito, bumunot siya ng card na pinangalan ng Rose, na bomb onto ng 4 pang card. Ginagamit niya ang power-up para maalis si Rizor, pagkatapos ay tinamaan si Kurabo para sa 3 buhay. Kapag turn na ni Kurabo, siya ay nagpapagana sa kanyang kakayahan sa zone na bumunot ng 2 baraha, sinisira si Rose at muling binuhay si Blammy. Ipinatawag niya si Edina, inaatake at kinuha ang 2 sa buhay ni Keito. Binunot ni Keito si Maline, inalis si Edina. Si Kurabo ay bumunot ng isang card, naglulunsad ng isang missile kay Maline.
Naniniwala si Kato na mas marami pa ang buhay, na mananalo siya sa kanyang susunod na turn, ngunit itinaya ni Kurabo ang lahat sa kanyang huling laro. Inactivate ni Kurabo ang kanyang Nightmare card, binuhay muli si Rose mula sa deck ni Kato at pinalakas siya. Binibigyan niya siya ng isang hit na dinadala ang kanyang mga hit sa tatlo. Gamit ang kakayahan ni Blammy, binuhay ni Kurabo si Edina, na mayroong 2 hit. Si Kato na nagulat ngunit kumpiyansa Perrin, inaangkin na ang 5 hit ay hindi maaaring talunin siya. Gayunpaman, iba ang paniniwala ni Kurabo. Ang unang hit mula kay Rose ay tumatapos sa isa sa mga buhay ni Kato, na nag-activate ng shot trigger na ginagamit niya kay Rose. Ang pinsala ay hindi nag-aalis kay Rose. Ipinadala ni Kurabo si Rose upang ilunsad ang kanyang natitirang 2 hit na nag-trigger ng 4 na burst trigger na nagtapos sa pag-alis ng 6 na buhay mula kay Kato, na nag-iiwan sa kanya ng wala. Si Kurabo pagkatapos ay ginagamit si Edina sa pag-atake, at sa wakas ay natalo si Kato. Nawala ni Kato ang kanyang 5 chips kay Kurabo. Pagkatapos ng labanan, napalaya si Akira, at kinumpiske ng grupo ang lahat ng mga research drive ni Kato. Sinabi ni Kato na nasa kanya pa rin ang kanyang student chips, ngunit ipinakita sa kanya ni Akira ang terminal device na ginamit niya para i-stream ang lahat ng negatibong ideolohiyang sinabi niya sa labanan para sa mga estudyante. Kumpiyansa siya na wala nang magtatrabaho muli para sa kanya. Bumalik ang grupo, at humingi ng paumanhin si Enchong at nagpasalamat kay Kurabo sa pagliligtas sa kanyang buhay. Ipinahayag ni Akira ang kanyang pasasalamat kay Kurabo, na nagsabi sa kanya na kailangan niyang gawin ang isang bagay para sa kanya dahil lagi niya itong hinahanap at nag-aalala tungkol sa kanya. Nagulat si Akira pero ngumiti. Nang maglaon, nakatanggap si Kato ng tawag mula kay Himo, na nagsabi sa kanya na hindi na siya kapaki-pakinabang. Biglang sumulpat ang mga puppet at sinalakay si Kato. Sa bahay ni Akira, tuwang-tuwang sinabi ni Yori kay Akira ang tungkol sa isang bagong beach resort na kakabukas lang. Tinanong niya si Akira kung nakakita na ba siya ng dagat, ngunit inamin ni Akira na nabasa lang niya ang tungkol dito sa mga libro. Binanggit ni Yori na kahit na gusto niyang pumunta, masyadong mahal ang mga tiket. Si Akira ay bukas palad na nag-aalok na magbayad, at nagmumungkahi na imbitahan nila ang kanilang kaibigan na si Kurabo na sumama sa kanila. Kinabukasan, tumungo ang tatlo sa beach resort para sa isang araw ng kasiyahan sa tabi ng dagat. Nag-enjoy sila sa dalampasigan, at nang maglaon, nag-concert ang isang idolo na nagngangalang Mira sa gitna ng dagat na ikinamangha ng lahat sa kanyang pagkanta. Pagkatapos ng konsyerto, parehong gusto ni na Akira at Mira ang isang tropikal na inuming prutas, ngunit isa na lang ang natitira. Nagpasya silang magkaroon ng isang friendly na tunggalian para dito. Ipinakilala ni Mira ang kanyang sarili, at nakipag-away sila gamit ang build divide. Ipinatawag ni Mira ang kanyang makapangyarihang ace, Margo, at ipinatawag ni Akira si Lara. Sa panahon ng labanan, ipinahayag ni Mira na mayroon siyang sama ng loob kay Akira, sa pag-aakalang hinuhusgahan niya siya tulad ng ginagawa ng iba. Sa kabila ng pagbawas ni Margo sa mga natitirang buhay ni Akira, nagawa ni Akira na harapin ang huling atake at manalo sa tunggalian. Hinihikayat niya si Mira na ihinto ang pagdadalamati sa kanyang sarili, at tanggapin ang kanyang landas. Matapos ang kanyang pagkatalo, magiliw na hinayaan ni Mira si Akira na uminom ng huling inumin at nangako na magiging mabuti mula ngayon. Nang maayos na ang lahat, naglabas si Akira ng abiso ng Lost Child para kay Kurabo, ngunit natagpuan siyang nagre-relax sa dagat at hindi tumugon sa paunawa. Pagkatapos ng kanilang pakikipagsapalaran sa beach, sinubukan ni Yori na gawing maganda si Akira para kay Kurabo, ngunit napagtanto nilang hindi siya mahilig sa hitsura, mga laban at tinapay lamang ang gusto. Samantala, si Kurabo ay tumungo sa isang panaderia na nabighani ng mga kaitakam-takam na pagpipilian. Ibinahagi ng may-ari, na nag-imbita sa kanya, na mahilig sa tinapay sina Kurabo at Kika. Noong bata pa sila, ipinakita niya sa kanya ang isang larawan ng pagkabata na nagpapakita na hindi sila mapaghihiwalay, hanggang sa paghiwalayin sila ng mga isyo sa pamilya. Nahirapan si Kika dito, umiiyak nang malaman niya ito. Si Kurabo ay nabalisa sa emosyonal na sandali. Nang maglaon, nagpasalamat si Kurabo sa may-ari at nagtungo sa shrine kung saan siya unang nagising. Biglang inilunsad ang isang smoke bomb, at nakita niya si Sean. Nang tanungin kung ano ang gusto niya, ipinaliwanag ni Sean na gusto niyang makita ang isang bagay na nakakaintriga sa pagitan ni Kurabo, na naaalala ang kanyang nakaraan, at ang isa na hindi.
Sa isang iglap, si Kurabo ay nagbagong anyo sa kanyang sarili, natagpuan ang kanyang sarili sa kanyang silid ng pagkabata kasama ang batang si Kika. Sinabi ni Sean na mabagal si Himo, kaya gusto niyang pabilisin ang mga bagay-bagay. Inimbitahan ng batang si Kika si Kurabo na maglaro ng Build Divide, nakalimutang simulation ito. Lahat ay kumikilos tulad ng kanyang mas bata sa sarili, at naglalaro sila. Si Kika, na hindi pamilyar sa laro, ay natututo sa patnubay ni Kurabo. Ang laro ay naging totoo, at si Kika, na sanay na ngayon, ay umaatake kay Kurabo. Nalilito at nabalisa, natalo siya, na minarkahan ang kanyang unang pagkatalo. Ipinakita ni Sean kay Kurabo ang sumunod na nangyari. Nagsimulang manalo si Kika laban kay Kurabo sa kanilang laro sa Build Divide, ngunit nagalit siya at tumigil sa pakikipaglaro sa kanya. Kahit sa pagpupumilit na maglaro, sinimulan ni Kurabo na huwag pansinin si Kika, at pagkatapos ng hindi pagpansin, si Kika ay umiyak, at ang kanyang buhok ay pumuti. Ang mga problema ng kanilang mga magulang ang naging dahilan upang sila ay magkahiwalay. Bago umalis, hiniling ni Kika kay Kurabo na makipaglaro sa kanya sa huling pagkakataon. Pumayag si Kurabo, nangakong maglaro sa susunod na araw. Gayunpaman, nang hindi mahanap ni Kika ang kanyang mga card kinabukasan, sinisi niya ang kanyang sarili, hindi niya alam na kinuha ni Kurabo ang mga ito at umalis na tinapos ang kanilang koneksyon. Tinanong ni Sean si Kurabo tungkol sa kanilang nararamdaman at kung mababago nila ang kanilang pagkamuhi sa hari. Ngunit nagmamakaawa si Kurabo na bumalik sa kasalukuyan. Habang nasa shrine, nahanap ni Kurabo ang mga card ni Kika kung saan niya itinago ang mga ito, napagtanto na siya ang palaging kontrabida sa kanilang kwento. Sa gabi, ginulat ni Kurabo sina Akira at Yori, na nanalo ng 3 pang chips. Iginiit ni Akira na sundan siya para kumuha ng tinapay, na nagpapaalala sa kanya ng hilig niyang mawala. Isang flashback ng batang si Kika ang naglalaro sa isip ni Kurabo, at pinayagan niya si Akira na sumama sa kanya. Tinanong niya ang kanyang bagong nahanap na pagganyak, na nagmumungkahi na maaaring siya ang kanyang nakababatang kapatid na babae, ngunit nilinaw ni Kurabo na si Kika ang may hawak ng papel na iyon. Determinado siyang kolektahin ang natitirang chips, abutin ang hari, at labanan si Kika. Samantala, sabik na naghihintay si Himo kay Kurabo, nasa sabik sa nalalapit na labanan kay Kika. Nagbabala si Rina na nauubos na ang oras ni Kika, ngunit tuwang-tuwa pa rin si Himo sa sagupaan ni Kurabo at Kika. Kinabukasan, sobrang excited sina Akira at Yori dahil pagkatapos ng huling laban ni Kurabo, kailangan na lang nila ng isang chip para maabot ang hari. Binanggit ni Yori na ngumiti si Kurabo nang manalo siya ng chips, ngunit hindi napansin ni Akira. Si Yori ay nagsasalita tungkol sa kung paano naiiba si Kurabo ngayon, at siya mismo ang naghahanap ng mga challengers. May napagtanto si Akira at sinabing kailangan niyang pumunta sa isang lugar. Mamaya sa gabing iyon, inanunsyo ng system kay Akira na oras na para sa susunod na kalaban ni Kurabo. Nagsisimula siyang makaramdam ng kalungkutan tungkol dito. Kinabukasan, nakilala ng grupo ang challenger ni Kurabo, isang lalaki na nagngangalang si Kiro. Sinabi ni Akira sa lahat na huwag maliitin si Kiro dahil isang chip na lang ang kailangan niya sa paghamon sa hari. Magsisimula na ang labanan, at pareho silang tumaya sa lahat ng kanilang chips. Inilabas ni Kiro ang kanyang ace na tinatawag na Berdaga, at ipinatawag ni Kurabo si Blami. Pagkatapos ng ilang palitan ng mga atake, sinabi ni Akira na ang labanan ay sobrang pantay. Pagkatapos ay binago ni Kiro ang kanyang zone gamit ang Build Arise, at ito ay nagiging kuta ng Lava at Snow. Patuloy silang nag-aaway, at ang kakayahan ni Kiro sa teritoryo ay nagbibigay sa kanya ng kalamangan. Inalis niya si Blami at Edina, ngunit ibinalik ni Kurabo si Blami at pinalakas ang kanyang kapangyarihan gamit ang isang card mula sa deck ni Kiro. Ngunit sa halip na atakihin si Blami, inatake ni Kiro si Kurabo at tinapos ang 3 sa kanyang buhay, na iniwan siya sa isang mahirap na posisyon. Ngunit hindi sumusuko si Kurabo, inactivate niya ang kakayahan ni Blami at ipinatawag si Rivermore, binabawasan ang mga unit ni Kiro ng 6,000, inaalis ang isa at ginamit si Rivermore para alisin pa ang isa. Ibinalik ni Kiro si Berdaga at pinalakas siya upang ilabas ang Black Dragon ni Kurabo. Pagkatapos ay inaatake niya si Kurabo, ngunit dahil sa isang shot trigger, gumagamit si Kurabo ng napakakol na trump card, isang demonyo na kumukuha ng mga card ni Kiro. Ngayon si Kiro ay may 5 buhay, at si Kurabo ay mayroon lamang isa.
Tinanong ni Sekiro si Kurabo kung ano ang ibig sabihin ng kapangyarihan sa kanya, at sinabi ni Kurabo na ito ay tungkol sa pagharap sa hari, hindi mawawala, at manatili sa kanyang landas. Sa Rivermore at Blami, tinapos ni Kurabo ang buhay ni Sekiro at tinalo siya, nakuha ang chips ni Sekiro at nakumpleto ang 20 chips na kailangan para hamanin ang hari. Ito ay isang malaking panalo para kay Kurabo. Biglang naging susi ang 21 chips, at ibinigay ni Kurabo ang susi kay Akira, na nagsimulang magsalita tungkol sa pagtupad sa kanyang hiling, na nakalilito sa lahat. Bigla siyang nagpaalam kay Yori, at hinaranggan ni Kurabo ang kanilang dinadaanan at tumakbo para gamitin ang susi para maabot ang hari. Binanggit ni Akira na siya ay tulad ni Kurabo at ipinahayag na nagising siya nang walang naaalala, kahit ang kanyang sariling pangalan. Si Sean ay nagpakita, sinabi sa kanya na siya si Akira, at ibinigay sa kanya ang lahat ng mayroon siya. Ngayon napagtanto niyang iba siya, hindi nagugutom or natutulog. Sinabi ni Sean na huwag mag-alala, ngunit nag-aalala si Akira dahil hindi pa bumabalik ang kanyang mga alaala. Ang tanging naaalala niya ay ang rebuild na labanan. Ibinunyag ni Sean na ibinigay lamang nila ang kalahati ng kanyang hiling nang talunin niya ang hari, na ginawa siyang isang kaluluwa lamang, hindi ang kanyang tunay na sarili. Nagtanong si Akira tungkol sa kanyang katawan, pinaghihinalaang ninakaw ito ng hari. Hindi makakatulong si Sean, kaya nagpa siya si Akira na hamanin muli ang hari na gumawa ng bagong hiling at mabawi ang kanyang katawan at memorya. Binigyan siya ni Sean ng 3 chips, at nagpa siya si Akira na maghanap ng makakalaban sa mga laban para sa kanya. Pagkatapos ng maraming laban, nakilala niya si Kurabo at napagtanto niyang siya ang tutulong sa kanya na mangolekta ng mga chips. Samantala, nalaman ni Enchong ang pagtataksil ni Akira at nagalit, naghinala na umalis na siya upang labanan ang hari. Mayroon isang flashback si Kurabo ng pagkahulog sa isang bangin. Pagkatapos mag-isip, tumayo siya at ipinahayag na hindi makukuha ni Akira ang kanyang hiling kung matatalo niya ang hari. Nais niya ng isang rebuild na labanan laban sa hari. Mamaya, dumating si Akira sa kinaroroonan ng hari, binubuksan ang mga tarangkahan gamit ang susi. Nadismaya si Kika na hindi dumating si Kurabo, ngunit hindi naabala si Akira, tinawag si Kika na peke dahil sa pagnanakaw ng kanyang katawan at hinamon siya sa isang tunggalian, na tinanggap naman ni Kika. Habang tumatakbo si Kurabo at ang kanyang mga kaibigan patungo sa tore, yumanig ang isang maliit na lindol, at isang malakas na busina ang hudyat ng pagsisimula ng rebuild na labanan, at lalong nagnamadali si Kurabo. Samantala, sa tore, sina Akira at Kika ay lumikha ng kanilang mga espesyal na lugar, naghahanda para sa isang malaking labanan. Sumalakay si Akira gamit si Raben, ngunit hinarang ito ni Kika. Pagkatapos ay sinubukan ni Akira si Hanep, ngunit ginawa ni Kika ang kanyang buhay sa isang shot trigger, gamit ito upang ipadala si Hanep pabalik sa deck. Ikinwento ni Kika kung paanong hindi basta-basta ang pagpili ni Akira kay Kurabo para tulungan siya. Napansin ni Akira na hindi umaatake si Kika, ngunit naglalagay siya ng mga cards sa kanyang deck. Sinabi ni Kika na hindi patatawarin ni Kurabo si Akira, ngunit naisip ni Akira na ito ay para sa pinakamahusay dahil ang pagbabalik sa kanyang katawan ay magdadala sa kanya sa isang oras kung saan wala si Kurabo. Inactivate ni Akira si Lara, na ginawang lumilipad na bagay ang zone na tinatawag na midra. Ginagamit niya si Midra para atakehin ang 2 unit ni Kika, pagkatapos ay ginamit niya si Lara para tamaan si Kika, na tumapos ng 2 sa kanyang life points. Muli siyang umatake kasama ang isa pang unit, inaalis ang isa pang buhay at naiwan si Kika na may 5 na lamang. Ngayon turn naman ni Kika. Nagpatawag lang siya ng card at tinapos ang kanyang turn nang hindi umaatake. Tinanong ni Akira si Kika kung bakit hindi siya seryoso sa labanan. Ikinwento ni Kika ang tungkol sa kanyang oras kasama si Kurabo, na inilista ang lahat ng mga bagay na gusto niya tungkol sa kanya. Sumang-ayon si Akira, na ikinagalit ni Kika dahil sa palagay niya ay walang mas nakakakilala kay Kurabo bukod sa kanya. Ikinalulungkot ni Akira ang pagtataksil kay Kurabo, na nag-aalaga sa kanya, ngunit nagpatuloy siya. Ginagamit niya sina Lara at Midra para tapusin ang 2 pang life points mula kay Kika, naiwan siyang 3 life points na lang, ngunit mayroong shot trigger, at ginagamit ito ni Kika para i-activate ang isang counter unit, na pinipigilan si Akira na maabot ang kanyang buhay. Nadismaya si Kika at nagsimulang maglaro ng totoo. Si Kika ay gumawa ng isang napakalaking galaw sa pamamagitan ng paggamit kay Margaret, at binago ang kanyang zone sa Shrine of Justice, isang napakalakas na bagay na bago.
Nagulat si Akira, at inalis ni Kika si Lara, hinaranggan ni Nadia si Midra, at pagkatapos ay inatake si Midra ni Margaret. Bumagsak si Midra sa lupa, at tumawa si Kika, sinabing wala na ang lahat ng unit ni Akira, at nag-iisa na lang siya at palaging mag-iisa. Ngunit si Akira ay mayroon pa ring siyam na buhay at hindi sumusuko. Inilabas niya si Hana at lumaban si Lara sa pamamagitan ng pagtawag ng isa pang Lara. Ina-activate muli ni Akira ang Midra at lumaban, inalis ang dalawa sa mga unit ni Kika. Pagkatapos ay ginamit niya si Hana upang kunin ang isang buhay mula kay Kika, na iniwan siya ng 2 life points na lamang. Sinubukan ni Kika na atakihin si Akira gamit si Margaret, ngunit ginamit ni Akira ang kanyang Midra para harangan ito, at naalis si Midra. Nagdesisyon si Akira na pumili ng card para sa kanyang turn, ngunit hindi ito maganda, kaya tinapos niya ang kanyang turn. Ngayon turn naman ni Kika. Bumunot siya ng espesyal na card at sinabi kay Akira na medyo lamang lang siya sa life points. Gamit ang kanyang espesyal na card, sa tuwing magpapadala si Akira ng isang unit, tumataas ang kapangyarihan ni Kika. Sinabi ni Kika na dapat itigil ni Akira ang pagsasabing pagmamay-ari niya ang katawan, kung hindi niya maalala ang mga alaala. Inilabas ni Kika sina Elisa at Rona, at gamit si Elisa, siya ay naglunsad ng 2 hit na pag-atake kay Akira, na tumapos ng 2 sa kanyang buhay. Ngunit ang isang buhay ay isang shot trigger, at ginagamit ito ni Akira upang alisin si Elisa. Nagtuloy sa pag-atake si Kika, at sinabing wala nararamdaman si Akira para sa kambal niyang si Kurabo, kahit nakambal sila. Ayon kay Kika, si Akira ay isang manika lamang na ipinanganak mula sa kanya at ang kanyang pangarap na magkaroon ng katawan ay hindi matutupad. Tumawa si Kika at kinuha ang 3 sa buhay ni Akira sa puntong ito. Sumagot si Akira, sinasabing alam niya ang lahat ng ito ngunit gusto pa ring subukan. Napagtanto niyang iba siya, at mawawala man ang kanyang kapalaran, ayaw niyang sumuko. Samantala, nasa labas si Kurabo na sinusubukang pasukin ang gate gamit ang kanyang card, ngunit hindi ito gumagana. Si Sean, na nakakaalam na nandoon sila, ay nagpakita at nag-aalok ng tulong. Tinanong niya si Kurabo kung para kanino siya naruroon, at pagkatapos ng ilang pag-aatubili, sinabi ni Kurabo na para kay Akira na may isa pang lindol. Kinuha ito ni Sean bilang kanyang sagot at sinabi kung handa na si Kurabo, maaaring matapos ang kanyang pag-iral sa pagkakataong ito, at pumayag si Kurabo kung dadalhin siya ni Sean kay Akira. Bumalik sa pakikipaglaban, sinabi ni Kika kay Akira na ang kanyang hiling ay hindi pagbibigyan. Sa halip, siya ay mahihigop at mawawala. Tinanong ni Akira kung bakit siya nilikha ni Kika, at inamin ni Kika na ito ay dahil gusto niya ang isang hiling kaya nahati sila sa 2. Ito ay nagpalungkot kay Kika, at ayaw ng makarinig ng higit pa, naglunsad siya ng 2 hit na pag-atake kay Akira, na tumapos ng 3 sa kanyang life points. Sinabihan ni Kika si Akira na sumuko, ngunit tumanggi si Akira, na nagpahayag ng panghihinayang tungkol sa paggamit kay Kurabo para sa kanyang nais, ngunit iginiit na nais niya na makaramdam muli. Sa sandaling iyon, dumating sina Kurabo, Enchong, at Yori, salamat kay Sean. Sinubukan ni Kurabo na pigilan ang laban, ngunit pinilit ni Akira na mabawi ang kanyang katawan, sa paniniwalang hindi siya totoo kung wala ito. Tiniyak siya ni Kurabo, na sinasabing totoo siya sa kanya, at salamat sa kanya na naabot niya ito hanggang dito. Galit na galit si Kika at wawasakin na niya si Akira, ngunit nakialam si Kurabo, na sinasabing si Akira ay muling isinilang na may kaluluwa. Gayunpaman, sinabihan siya ni Akira na huwag mag-alala, dahil sa wakas ay naibigay niya ang kanyang hiling. Ginamit ni Kika si Margaret para sirain ang huling life points ni Akira, at siya ay naging mga petals, pinasasalamatan si Kurabo sa pagiging kasama niya hanggang sa wakas. Tapos na ang laban, at si Yori, nang makita ang pagkawala ni Akira, ay nagsimulang umiyak. Biglang nabawi ni Kika ang kanyang kalahati at naging mas malakas. Nagalit dito si Kurabo, na nagbigay ng damit ni Akira kay Yori upang hawakan at hinamon si Kika sa isang tunggalian. Tinanggap ito ni Kika, at ipinahayag ni Sean na magsisimula na ang tunay na labanan. Si Himo, na nanunood, ay nasa sabik na masaksihan ang tunay na kapangyarihan ng hari. Magsisimula na ang labanan, gayunpaman, sinimula ni Kurabo na alalahanin ang kanyang mga alaala, at napagtanto niya kung paano at bakit siya naririto. Pagkatapos maalala ito, sumalakay si Kurabo gamit si Vina, isang alagad ni Kurabo, na tumapos ng 3 life points kay Kika. Ngunit lumaban siya, ginamit si Rona para alisin ang alagad ni Kurabo at bawasan ang 3 sa buhay ni Kurabo.
Ngayon ay pareho na silang 7 buhay ang natitira. Natutuwa si Kika dahil para lang sa kanya ang mga mata ni Kurabo, pero nagseryoso si Kurabo. Isinuot niya ang kanyang hood, inactivate si Blammy, at binago ang buong battlefield sa isang bagay na tinatawag niyang Tower of Trials, at iba na ang lugar gaya sa dati. Ipinatawag ni Kurabo si Rizor at inatake si Rona. Nagseryoso din si Kika, inactivate si Margaret at pinalakas ang kanyang mga unit. Ginagamit niya si Margaret para tanggalin si Rizor, ngunit si Kurabo ay bumunot ng Buster Card, iniligtas si Blammy at ginamit siya para alisin si Rona. Gustong-gusto ni Kika ang hamon, sinasabing patuloy niya itong matatalo. Turn na ni Kurabo, at inactivate niya ang Tower of Trials, ipinatawag si Matra, at binuhay si Arian. Inatake ni Arian si Margaret, inalis siya, at sinaktan ni Matra si Kika, na ikinawala ng 4 sa kanyang buhay. Ngunit ang huli ay naging shot trigger, hinahayaan siyang bumunot ng card at ipatawag si Elisa habang binubuhay si Margaret. Sinabi ni Kika na ito na ang kanilang huling labanan, na nagpaplanong selyuhan si Kurabo sa loob niya at maglaro ng magkasama magpakailanman. Diniduplicate niya si Elisa, tinawag si Mina, at ginamit siya para ipawalang bisa ang kakayahan ni Blammy. Pagkatapos ay inalis niya ang Mothra ni Kurabo gamit si Margaret at inatake siya ng dobling Elisa, na binawasan ang kanyang buhay sa isa. Tinutuya siya ni Kika, iniisip na siya ang nanalo. Ngunit pagkatapos ay tinanggal ni Kurabo ang kanyang hood at nagulat siya. Hindi siya naparito upang talunin siya, nandito siya para humingi ng tawad dahil hindi naman siya galit sa kanya. Sa malaking labanan ni Kika at Kurabo, naging matindi ang mga pangyayari. Humingi ng paumanhin si Kurabo kay Kika para sa kanyang mga nakaraang aksyon, humihingi ng paumanhin para sa kanyang kulay ng buhok at ginawa siyang hari. Inamin niyang sarili niyang kahinaan ang dahilan kung bakit siya umasta ng ganoon. Turn na ni Kurabo, at ginamit niya ang Black Dragon para pahinain sina Margaret at Mina. Pagkatapos ay inactivate ang Tower of Trials para buhayin si Rizor, pinalaki niya ang kapangyarihan ng Black Dragon, umatake, at inalis sina Elisa at Mina. Nagsimulang umiyak si Kika dahil palagi niyang iniisip na kinasusuklaman siya ni Kurabo, ngunit ngayon ay nakikita na niya si Kurabo na gusto niyang abutin, at sobrang saya niya. Patuloy silang nakikipaglaban, parehong nag-e-enjoy sa laro. Ipinatawag ni Kurabo si Mothra, binuhay si Arian, at inalis si Margaret. Ipinatawag ni Kika si LV at inatake si Kurabo, na iniwan ang dalawa na iisang life points na lang. Ibinalik ni Kika si LV at umatake, na pinababa ang buhay ni Kurabo sa isa. Pareho silang nakangiti at masaya. Naalala ni Kurabo si Akira at ipinatawag si Lara mula sa deck ni Kika. Nagtataka si Kika kung bakit mayroon siyang Lara ni Akira, ngunit ibinunyag ni Kurabo na kanya ito, na kinuha noong mga bata pa sila. Ginamit niya si Lara, umaatake kasama ang Black Dragon, at pareho nilang inalis ang isa't isa nang walang laman ang field ni Kika. Ipinahayag ni Kurabo na pinalakas niya siya tulad ng pagpapalakas niya sa kanya. Ginagamit niya si Blammy para manalo sa laban, pero may flashback. Natagpuan ni Kika ang kanyang sarili na nakulong, at sinabi ni Himo sa kanya na ayalay ang kanyang katawan sa hari. Pinipigilan niya ito, ngunit kalaunan ay sumuko, na nilikha si Akira sa kanyang isip bago naging si Kika ang hari. Bumalik sa labanan, inalis ni Lara si Kika. Natagpuan nila ang kanilang sarili pabalik sa tore, at isang robot ang bumati kay Kurabo. Ang lugar ay nagsimulang magkawatak-watak, at ang gitnang unit ay sumusubok na kunin muli si Kika. Kumapit si Kurabo, tinulungan ni Blammy na palayain si Kika, ngunit ang tore ay nasa kaguluhan. Nagmalfunction ang Himo Tower, at tumanggi si Kurabo na pakawalan si Kika sa kabila ng paghila sa kanya ng mga cable. Kumilos si Blammy ng mag-isa, pinalaya si Kika ngunit na-trap si Kurabo. Ibinunyag ni Enchong na si Himo ang kanyang ama, at naghahangad ng paghihiganti para sa kanyang mga nasawi na kapatid. Ang tore ay pinamumugaran ng mga bug, at sinalakay ni Enchong si Himo. Iminungkahi ng kanyang kasama na umalis, at nagpaalam si Sean bago nilamon ng mga bug ang lahat. Sa isang bagong eksena, sinubukan ng Central Unit na kunin si Kurabo. Sinabihan niya sina Yori at Kika na bumalik sa totoong mundo. Pinamumugaran ng mga bug ang tore, at tinangay si Kurabo. Lumutang si Yori sa virtual space, at iniligtas siya ni Sean. Nang magising si Yori, nakita niya ang Neo Kyoto Tower na natatakpan ng pink na lamad na parang mga petals na ikinalilito niya.